Nauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UPI Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Gabi Bangsamoro. Araw ho tayo ngayon ng Huwebes, March 5, 2026. Ako si Irene Fernandez Gonzalez at ito ang Sindaw Bangsamoro. Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! MILG nagsasagawa ng training sa bagong Government Procurement Law. Isinasagawa ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang training on the new Government Procurement Law o Republic Act 12009 mula March 3 hanggang March 6 sa Davao City. Pinangunahan ng Local Government Development Division sa ilalim ng Operations Management Services o OMS ng MILG na pinamumunuan ni Director Fauzia Roman Capabdula ang nasabing pagsasanay na dinaluhan ng mga opisyal at kawani mula sa iba't ibang tanggapan at field offices ng ministeryo. Layunin na aktibidad na mapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga personnel ng MILG sa tamang pagpapatupad ng mga patakaran sa government procurement kabilang ang mga bagong proseso at digital procurement systems. Tinalakay rin sa training ang mga mekanismo upang matiyak ang transparency, accountability at mas maayos na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Naging resource person sa nasabing pagsasanay sina Noemi Wong ng Government Procurement Policy Board, Director Gary Martel ng Department of Budget and Management Region 11, Engineer Ariel Lagmay ng Commission on Audit Region 11 at Attorney Libertine Kagang Guanzon ng Department of Budget and Management Region 12. Nagbahagi ang mga resource persons ng kanilang teknikal na kaalaman at karanasan. Ito'y upang matulungan ang mga kalahok na mas maunawaan ang wastong pagpapatupad ng procurement rules at mga mekanismo ng pamahalaan. Ayon sa MILG, mahalaga ang pagsasanay na ito upang masiguro na mga proyekto at programa ng pamahalaan ay naipapatupad ng maayos, epesyente at naayon sa batas. Dagdag pa na ang pagpapalakas ng kakayahan ng mga kawani sa procurement ay mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga pondo ng pamahalaan ay nagagamit ng tama at ang mga programang nakalaan para sa mga komunidad ay naipatutupad ng maayos at napapakinabangan ng mamamayan. Bahagi rin ito ng pagpapatibay sa mga sistema ng pamamahala sa rehiyon. Alinsunod sa hashtag Sami Gambarm Approaches na sa ilalim ng Enhanced 12 Priority Agenda ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua na siya ring kasalukuyang minister ng MILG. Sa pamamagitan ng mga ganitong hakbang, patuloy na pinalalakas ng MILG ang kakayahan ng mga kawani nito upang matiyak ang responsableng pamamahala, maayos na paggamit ng pondo ng pamahalaan at mas epektibong paghahatid ng serbisyo sa mamamayang Bangsamoro.
Citizens Feedback e-Services inilunsad ng MILG. Isang 2 araw na pagsasanay ang isinagawa ng Ministry of the Interior and Local Government sa Cotabato, katuwang ang UNDP at Orange BD para sanayin ang mga tauhan sa paggamit ng bagong Citizens Feedback e-Services ng LIPS Portal. 26 na kalahok mula sa iba't ibang opisina ang sumabak sa hands-on training mula sa paggawa ng account, pagproseso ng feedback hanggang sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon ng serbisyo. Sa pagbubukas ng nasabing programa, binigyang diin ni Director Fauzia Romancap Abdullah na hindi lang ito simpleng training, kundi kung paano makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga kababayan. Bukod sa teknolohiya, tinututukan din ang seguridad ng datos at tamang digital practices. Sa huli, nakabuo ng frequently asked questions para mas mabilis ang sagot sa karaniwang tanong ng publiko. Ang LIPS program ay hakbang tungo sa #Digital Bangsamoro Portal, isang online na daan para sa mas mabilis, mas episyente at mas bukas na serbisyo ng pamahalaan. For El Barm, nagsagawa ng General Assembly at halalan ng bagong opisyal sa Davao City. Nagtipon ng mga babaeng lokal na mambabatas mula sa iba't ibang lalawigan, lungsod at munisipalidad ng Bangsamoro Region para sa General Assembly at Regional Election ng Federation of Women for Local Leadership o 4L Barm Chapter na ginanap noong February 28, 2026 sa Dusit Thani Hotel, Davao City. Isinagawa ang pagtitipon alinsunod sa MILG Memorandum Circular No. 043 Series of 2026 na naglalayong palakasin ang pagkakaisa at koordinasyon ng mga babaeng mambabatas sa rehiyon at maghalal ng bagong hanay ng mga opisyal ng 4L Barm para sa taong 2026 hanggang 2028. Kabilang sa mga nagbigay ng mensahe sina Honorable Josephine Mariscal, Interim Vice President for Mindanao ng 4L Philippines, Sharina Izquierdo Isahak, Interim Secretary General at Barm Regional Convener ng 4L Philippines, at Dr. Mayling M. Quezon, Executive Director ng 4L Philippines. Samantala, iprinisenta ni Jennifer Ampatuan, Chief ng Local Government Development Division ng MILG, ang mga alituntunin sa isinagawang regional election ng Liga. Sa halalan, nahalal bilang Pangulo ng 4L Barm si Dayang Carlsum Jumaidi ng Tawi-Tawi. Ayon sa kanya, mahalagang magkaisa ang mga babaeng leader. Ito'y upang harapin ang mga hamon sa pamumuno at higit na mapalakas ang kanilang kolektibong tinig sa pamamahala at serbisyong publiko. Dagdag pa niya, bagamat may kani-kaniyang karanasan at hamon ang mga babaeng leader sa kanilang mga komunidad, ang pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng 4L ang magsisilbing matibay na sandigan upang mapalakas ang kanilang advokasya para sa kababaihan at mapabuti ang serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga nahalal na opisyal ng 4L Barm para sa 2026 hanggang 2028 ay sina Dayang Carlsum Jumaidi ng Tawi-Tawi bilang Pangulo, Fauzia Mangelen ng Maguindanao del Sur bilang Vice-Pangulo, Shalimar Candao ng Cotabato City bilang Secretary General, Mariam Celia Atara ng Tabuan Lasa Basilan bilang Treasurer, Elizabeth Mangudadato ng Mangudadato Maguindanao del Sur bilang Auditor, at Farisha Jane Bandalan ng Malidagao Special Geographic Area bilang Public Relations Officer. Samantala, ang mga nahalal na Board of Directors ay kinabibilangan ni Jenaida Abbas ng Ligawasan Special Geographic Area, Giahera Mangelen ng Paglat, Maguindanao del Sur, Mary Jane Bayam ng Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, Zoraida Abbas ng Malidagao Special Geographic Area, Desiree Sapalo ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, at Marites Sumapal ng Mangudadato, Maguindanao del Sur.
Balita, balita, balitang Sindaw. Oras na para alamin ang mga programa at inisyatiba ng pamahalaang pangrehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang Sindaw Bangsamoro. Hatid sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Naku, Webes na naman ho. Thursday episode of course tayo at muling nagbabalik kami ang ating programang Sindaw Bangsamoro para ihatid po sa inyo ang mga napapanahong kaganapan mula sa Bangsamoro Government. Particular na ho ang ating Ministry of the Interior and Local Government. Ang dami naming balita kanina, ano? At syempre, ito rin ay tungkol doon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na nakasentro po sa lokal na pamamahala. Sa pamamagitan ho ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak nito ng ating mga lokal na pamahalaan ay sumusunod po sa kanilang mandato na isulong yung sinasabi ho nating malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't sa Ministry of the Interior and Local Government, governance matters. Bago ho sa ating hatid kaalaman, siyempre kami ay napapakinggan, napapanood tayo via DXMS AM at DXOL FM Cotabato, via live streaming din po ha. Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM via live streaming, NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Kaya magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nakakapanood ho sa atin via live streaming. Sa ating programa ngayong gabi, tuloy-tuloy ho tayo, ano. Kung kayo po ay nakamonitor sa ating programa last week, no, nung nakaraang linggo, tinalakay po natin ang kahalagahan ng pagpapalakas o pagpapatibay po ng mga lokal na pamahalaan sa BARM sa pamamagitan ng ating implementing rules and regulations ng Bangsamoro Local Governance Code. At binibigyang diin po, ano, nito nung nakaraang talakayan natin yung pinakamahalagang bahagi ng ating IRR ng BLGC. Ito pong tungkol sa General Welfare Clause, no? Nagsisilbi po itong gabay ng ating mga local government units o lokal na pamahalaan upang may patupad po o maisakatuparan yung tunay na lokal na otonomiya na pinapangarap po ng lahat at makabuluhang pamamahala. Kasama din ho sa ating tinalakay yung tungkol doon sa definition of terms o listahan ho ng mga kahulugan sa bawat seksyon ng ating Bangsamoro Local Governance Code. At dito, tinalakay din natin yung decentralization. Ano po ba yung decentralization? Isa sa mga mahalagang prinsipyo ng pamamahala na nakapaloob po sa ating Bangsamoro Local Governance Code. At ito yung meron hong nakapaloob dito, no, sa decentralization, yung tinatawag ho nating subsidiarity. Ang prinsipyong ito ay nagsisilbi din pong gabay, ano, kung paano dapat ipatupad ang mga desisyon at programa sa level po ng ating mga lokal na pamahalaan. Sa sinasabi ho nating subsidiarity, ang decision ay dapat na manggaling sa ating mga local government units na meron hong kakayahang mag-implement ng kanilang mga programa, proyekto o paghatid ng mga serbisyo. No? Meron ho silang kakayahang kumilos. Sa ganitong paraan po o kumpas na sinasabi natin, mas magiging makabuluhan ang lokal na pamamahala. At ito ay nakaugat doon sa ating mga komunidad, no, sa ating mga barangay, at nakabatay din ho ito sa consultation o konsultasyon at nakatuon sa kapakanan ng ating mga mamamayan. So yung ating mga lokal na pamahalaan, kapag sinunod ho natin yung sinasabi ng batas o mandato nito, lahat ho yan ay nakasentro sa kung paano ho tayo paano tayo mamahala o pamahalaan yung ating mga respective na local government units.
Yan lahat ng ating binahagi last week po o nakarang episodes natin. Kasama ho natin dyan si Bangsamoro Local Government Academy Director, of course, at siya ring head ng Bangsamoro Ready, si Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil. At sa pagpapatuloy ho ng ating kaalaman ngayong gabi, tampok sa ating episode, yun pong Article 6 ng implementing rules actually ng Bangsamoro Local Governance Code. At dito, binibigyang diin ang mahalagang papel ng ating Ministry of the Interior and Local Government. Dahil kasama ho natin ngayong gabi si BLGA Director at BARM Ready Head Muhammad Farsi Bombet Abutasil, pakinggan ho natin o alamin natin mula sa kanya ang mga ito. Ang role ng MILG is twofold actually. It's to monitor our LGU's compliance as well as help and assist our local chief executives, our LGUs to be capacitated in their pursuit of the compliance. So, kailangan siguraduhin namin na ginagawa ng ating LGUs ang kanilang mga trabaho. At kung hindi naman, tingnan natin saan pwedeng tumulong ang ibang opisina ng gobyerno sa paano nila magawa itong kanilang trabaho. Ayun, nako, matinding monitoring po ang mangyayari dyan, ano, Director Bombet. Sa madaling salita po, ang MILG ang nagsisilbing backbone ng lokal na pamamahala sa ating Bangsamoro Region. At isa po itong ministry na nag-uugnay sa ating mga local government units at sa pamahalaang regional o yung region po natin upang matiyak na magkaroon tayo ng maayos, makatarungan at yung sinasabi yun nating epektibong pamamahala. Binabanggit na ho natin palagi ho sa ating programa na ang ating Ministry of the Interior and Local Government ay may overall supervision sa ating mga local government units. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ang daming mawawalan ng gagawin pagdating sa pag-devolve. So, kailangan na ma-assist din natin itong mga tao ng mga ministries paano mahanap yung key function and role ng ibang opisina nila na hindi nila na-consider before. Kasi nga, nakatuon sila sa pagbibigay ng basic services. So, katawang naman natin dyan, Ma'am Irene, yung DAB. Sa LGU level naman, kailangan din na constantly i-update natin itong mga personnel natin sa mga LGU officials sa nangyayari kasi nga they will take upon more responsive roles and at the same time definitely paano sila maka-cope up sa demand ng kanilang bagong trabaho. Actually, it's very important, Ma'am Irene, to avoid duplication and at the same time avoid overlap. May experience ako before dati sa North Cotabato. Ang congressman nagbigay ng covered court, ang governor nagbigay ng covered court, ang mayor nagbigay ng covered court sa isang barangay. So, kung ma-imagine nyo lang, 3 covered court, magkakatabi-tabi. At least, yun yung iniwasan natin. One, in addition, dahil nga pera ito ng taong bayan, gusto rin natin mapunta yung pera sa dapat na mapuntahan. Ayun, na-amaze ako doon Director Bombet, ang daming projects sa isang barangay pa lang. So, swerteng-swerte 'yon. Pero yung ngayon sinasabi ho din natin na yung ating mga ministries at yung ating lokal na pamahalaan dapat merong strong coordination and collaboration para po dito sa mga paghatid ng programa, pag-implement ng programa at ng mga projects po natin sa ating mga communities. Sa pamamagitan po nga pala ng mga framework at standardized capacity development ng BLGA, binanggit ni Director Bombet kanina, natitiyak na ang bawat LGU ay handa, malinaw ang tungkulin at iwas duplication ng mga proyekto. Sa ganitong kumpas na sinasabi natin, mas nagiging efficient po ang paggamit ng pondo, tama po si Director Bombet dyan, at mas nakafocus po tayo yung pamamahala sa tunay na pangangailangan ng ating mga mamamayan.
Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Ayan, tuloy-tuloy ho talaga tayo dahil sa ngayon ay dapat na ho tayong dumako doon sa ikalawang bahagi ng ating programa. At inyong matutunghayan ang mga panayam ho natin sa mga local officials po natin mula sa rehiyon at hanggang sa ating mga local government units. Tampok ang mga programa at proyekto at mga best practices, mga innovative practices kung meron po sa mga lokal na pamahalaan. Lalo na ngayon, ang ating sentro ay ang lokal na pamahalaan ng Marawi City. Kasama ho natin ngayon kaibigan ho natin ito, si Mr. Alibaer Pangandaman. Siya ang MILG City Director ng Marawi. Ayan, magandang gabi. Nasa na? Okay, go ahead, Alibaer. Go ahead, sir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa lahat ng listener ng Radyo Sindao, Ma'am Irene, at saka si Ma'am Helen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Ramadan. Yes, magandang gabi din po sa iyo, Sir Alibaer. At para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng programang Sindao Bangsamoro, atin hong tatalakayin, napakarami ho ng ating gustong alamin mula sa ating City Director ng MILG Marawi, kay Ginoong Alibaer Pangandaman. Una ho dito, siyempre pag-usapan ho natin yung kasalukuyang direksyon ng MILG City Field Office for this year, ngayong taong 2026, at kung saan talaga nakatutok yung mga programa at inisyatiba ng nasabing field office. Okay, thank you, Ma'am Irene. Alam ho natin ang Marawi, dumaan sa kasi yung Marawi Seeds. So ngayon, ang ating Marawi City nasa development po ng sa pamumuno ng ating city mayor, si Salitsahin Gandambra, Lanto Gandambra, at ang ating city vice mayor, si Attorney Mahul Gandambra. Ang MILG Marawi City po ay tinitiyak na na-implement po lahat ng mga program and project activities ng ating ministro para ko sa ating mga LGU at sa ating mga barangay. So kami po ay talagang tinututukan namin, ina-assure natin na ang mga programa, lalo na yung para sa mga community na dapat nakakatulong ang ating mga LGU ay nakafocus po ang ating opisina. Yes, Sir Alibaer, dahil nabanggit nga na nagkaroon ng Marawi Seeds at ngayon nakafocus na sa efforts na ma-rehab at ma-develop muli yung ating lungsod ng Marawi. So paano ho natin tinitiyak na yung mga programang yan nakasentro po ba doon sa sinasabi nating kapayapaan, kaunlaran, at meron tayong tinatawag na risk-informed planning. So ano yung papel ng ating MILG para sa itong katanungang ito, Sir Alibaer? Okay po. Regarding sa peace and order naman, of course, nandiyan ang ating City PNP. Then ang kakaiba kasi ang City of Marawi. Ang City of Marawi, marami silang mga opisina, tulad yung newly created na Marawi City Development Authority. Tumutulong sila din yun sa peace and order. Nandiyan ng Task Force Bangon Marawi. So ganun din ang ating opisina. Ina-assure natin na lahat ng mga policy dapat sinusunod ay binibigay natin sa ating LGU. Tayo ay nag-facilitate, tayo ay nagbibigay ng guidance paano mas lalo pa ma-improve yung peace and order. So ang peace and order naman ngayon sa Marawi ay maayos na po. Recently lang na bigyan ng award ang ating City PNP ng award na isa sa mahusay na pamumuno sa BARM region, ang ating City PNP ng Marawi City. Wow. Okay. Regarding naman sa yung palang tanong na yung CDP RIS, ina-assure natin na ang ating ang namumuno dyan na opisina ay ang ating City Planning Development Office. So
So bago yun lang nag-conduct ng training ang ating MILG Provincial Office ng regarding sa training ng CDP Plus, no, yung tinatawag na CDB Plus. So ina-assure natin na ma-incorporate or malagay natin, no, yung kinakailangan na paghahanda, no, lalo na sa mga kalamidad ng ating city government. At ito po ba, of course, bahagi, no? Kasi alam natin na talagang part ng mahalagang trabaho ng MILG ay ang capacity development at pag-provide ng technical assistance sa ating mga LGUs like sa Marawi City. Opo, yes po. No, yun, no. Ang Marawi City po, kasi ang nagkakandak talaga ng mga capacity development ang ating MILG Regional Office at saka ang ating MILG Provincial Office. So, yun naman, no, ina-assure natin na in every training, no, lalo na para sa kapakanan ng ating city, ang ating Marawi City ay nasasama yung ating mga offices sa Marawi na kailangan dapat makati ng mga CAPDEC. So, aside dun sa CAPDEC na nakakati ng ating mga city officials, palagi rin yung aming coaching, yun, yung aming facilitation, no, doon sa kinakailangan nila, no. Ang aming office ay bukas po yan from Monday to Friday, para kasi yun ang sinasabi namin sa kanila, kaya ho kami nandito, ang MILG Field Office, ang ating mga field officer, kaya nandito sa inyong mga munisipyo, sa inyong mga city hall, ay dahil ho para makatulong ho sa inyo na makatulong sa inyo sa pag-unlad ng ating mga komunidad. Sir Alibaer, balikan ho natin yung mga programang ipinapatupad din, no, nung nakaraang taon. Although tinanong na kita tungkol doon sa direction for 2026. Nung nakaraang taon, ano yung naging epekto nito sa ating mga komunidad? Kasi nagkakaroon ng monitoring kayo po, ano, bilang field office sa ating mga barangay ng Marawi City. So yung naging epekto nito sa ating mga komunidad dyan sa Marawi, kabilang na din ho yung Seal of Good Local Governance at yung mga awardees, baka gusto nating balikan at i-mention kung sino-sino ang mga ito. Opo. Itong sa Marawi City kasi kakaiba sa ibang mga syudad, no? Sa atin sa Born, tatlo yung city dito, yung Lamitan, Cotabato at saka Marawi City. Pero ang Marawi City kakaiba sa mga city kasi napakarami ho yung barangay ng Marawi City, no? Ang barangay ng Marawi City ay 101 barangays. So medyo kaya naman hindi naman sa mahirap, no, pero kaya nga double effort yung ginagawa ng ating City Field Office ng Marawi City para maipaabot yung mga programa, ma-monitor yung ating mga barangay, no, yung ating mga barangay. So yun yung pero enough naman, no, yung ating mga kasamahan sa Marawi City Field Office ay enough naman, no, nagagampanan naman namin yung aming trabaho para mapalaganap natin yung mga kailangan gawin ng ating mga barangay or ating LGU. Opo. Okay. Sir Alibaer, hold your line. Magbabalik kami pagkatapos ng paalala. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Okay, balik ko tayo. Kasama pa rin natin si Ginoong, of course, Sir Alibaer Pangandaman, ang MILG City Director ng lungsod ng Marawi. At tingnan naman ho natin, alamin naman natin ang usapin ho doon sa Comprehensive Development Plan, kasi alam natin na nagpo-provide ng technical assistance ang ating MILG, at kung paano po ito ina-update ng mga LGU, Sir Alibaer, para maging risk-informed, nabanggit natin kanina, at responsive na plano. Opo. So ang ating mga LGU, halimbawa sa atin dito sa amin sa Marawi City, yan, kailangan yung ating mga offices na involved, no, especially doon sa ating city DRMO, no, kasi sila yung malaki yung part nila actually doon sa sinasabi natin na risk informed, kasi yung mga kalamidad, of course yung mga ating peace and order, no, paano although yung dating CDP nandiyan na siya, yung mga iba about sa mga disaster, pero mas lalo pang pinalakas, no, mas lalo pang pinalakas
dito sa bagong CDP Plus na sinasabi, yung risk informed na sinasabi. Kasi nga dahil alam natin na ang kalamidad ay palaging nandyan. So ina-assure ng ating mga LGU na talagang well-funded, no? Malagay ng maayos yung mga pondo ng ating LGU na talagang nakatutok doon yung kumbaga yung dapat na mapunta doon sa mga pondo na kailangan na malagay natin, no? Kapag doon pa rin sa stage of planning ay ina-assure ng ating local government units at saka yung LG na malagay yung mga funds na kinakailangan. Okay, sige. Tuloy ho tayo. Tungkol naman ho ito dito, pag-usapan natin yung yung ating mga LGUs, ilang mga LGUs natin sa BARM meron ng implementation natin ng digital Bangsamoro at meron na tayong LIPS program. Sa Marawi City, meron po ba tayo at kung paano na ito nakakatulong sa pagpapabilis ng serbisyo ng nasabing lungsod? Po. So ang Marawi City ay hindi pa siya beneficiary ng ating LIPS program, no, yung sa digital. Pero although hindi pa beneficiary or hindi pa ang Marawi doon sa LIPS program natin, ang Marawi ay digitalized naman, no. Considering nga nung isa ito, yung sabi ko, no, kailangan digitalize kasi masyadong maraming barangay. So masyadong maraming constituents na kailangan pumunta sa City Hall, pero pag naka-digitalize yan, pwede na sa mga online yung mga ibang mga kailangan ng mga documents. So siguro in the future, sana ang ating City of Marawi ay masama doon sa LIPS program ng ating ministro. Ma-target din ang Yes Marawi po, City. ma-target din. Oo. Sige, magbabalik tayo pagkatapos ng paalala. Ating alamin ang mga programang ipinapatupad ng pamahalaang Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro dito sa Sindaw Bangsamoro. Okay. Silipin naman ho natin, sisilipin ho natin na Sir Alibaer yung mga inisyatiba sa ilalim ng ating LGAIP at ang bilang ng mga local government units na nakapagtala ng mga innovative practices. Sa Marawi City, meron na po ba tayo best practices o innovative practices? Gusto nating malaman. Yes po, ma'am, no. Sa innovative practices naman, I think hindi ko na maalala yung Marawi na before kasi last year lang nila kumasay ng Marawi City kung naka-enroll sila ng LGAIP. Pero so far, mayroong best practices sa ating Marawi City, no? Ito yung tinatawag na mag-servisyo. So itong mag-servisyo na ito ay nilalapit, no? Sa ating mga barangay, yung mga servisyo na dapat pinupuntahan nila sa City Hall, no? Yung mga social services, yung sa mga yung sa certificate nga, yung mga sa yung sa birth certificate, maraming mga programa actually, maraming mga programa na nilalapit ng ating city government sa mga barangay. Kasi nga, yun, no, considering na napakaraming barangay ng Marawi City, kailangan talaga magkaroon ng ganyang programa. Yan po ay matagal na ginagawa ng ating city government na nung time pa ng ating incumbent city vice mayor ngayon, si Atty. Mahul Gandambra, ay pinagpatuloy po ng ating kasalukuyang city mayor, si Sarip Sain Lando Gandambra. So malaking tulong po sa ating mga constituents na yung mag-servisyo. No? Aside doon sa mga servisyo na binibigay, mga ayuda din na binibigay ng ating city government pag sila ho ay bumupunta sa mga barangay. Napakagandang napakinggan yung binalita mo sa amin, Sir Alibaer, na mismong ang ating mga lokal na officials o yung mga empleyado nito ay talagang pumupunta sa ating mga komunidad diyan o barangays diyan sa Marawi City para hindi na mahirapan pa yung ibang mga constituents diyan na papunta pa sa munisipyo or sa sa munisipyo at doon mag-avail pa ng mga services na yan. So, ito yung sinasabi ho natin na talagang responsive yung City LGU, no, sa mga ganitong services na kailangan ng ating mga kababayan dyan sa Marawi City. Ang kasunod natin, gusto nating alamin o tuklasin yung papel ng ating mga local peace councils
no, o sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nabanggit mo kanina may award, di ba, no? Initially doon sa pagsimula ng ating panayam, nabanggit mo na mayroong award na natanggap ang Marawi City LGU tungkol dito sa kapayapaan at kaunlaran. At gusto nating malaman, no, ang papel ng local peace councils at ano yung mga strategies na kumbaga parang pinoprovide natin na ideya para matulungan at mas mapaigting pa yung kanilang programa patungkol ho dito. Okay. Regarding naman sa yung city peace and order ng ating city, ng ating Marawi City, alam natin, no, yung sabi ko na galing ang ating city doon sa yung sa Sussex na, no? Dahil doon talagang maigting yung pinapatupad dito na para sa pangkapayapaan, no? Hindi lang ho ang ating ang City PNP, kasi mayroon dyan mga task force, yung sinasabi ng task force Bangon Marawi, yung kasama yung mga military ho yan, pati yung kanina nabanggit ko, no, yung City Development Authority, no, City Development Authority, yung CBDE, no, kasama ho yan sa nagpapatupad ng kapayapaan dito sa Marawi City. So ang mga membro naman ng ating City Peace and Order Council ay nandiyan din sila, no. Dito rin ho sa Marawi City ay maraming mga CSO ho na tumutulong sa Peace and Order. Ganun din yung ating mga barangay, palagi namin na-emphasize sa ating mga barangay na ang ating mga barangay ay malaking tulong dahil sa lawak ng Marawi, sa dami ng mga barangay sa Marawi, kailangan nila yung kanilang mga BIPAT, no? Yung peace action team nila ay kailangan makatulong din, no? Kasi although nandiyan ang ating mga PNP, pero mas mahigi pa rin na nakakatulong ang ating mga komunidad, ang ating mga barangay sa peace and order. Nagtutulong-tulong naman lahat ho ng member ng council, so kanya-kanyang lahat ng part ng bawat isa ay ginagawa naman at tagagampanan ang kanilang tungkulin. Okay, Sir Alibaer, mga kaibigan, ang atin pong kasama ngayong gabi via Zoom, no, ang City Field kumbaga officer o director na ba, Alibaer ng LGU Marawi City, at kaugnay nitong ating talakayan nga sinasabi natin kanina, panoorin po natin at pakinggan si Honorable si Howie Lala, Committee Chair on Energy at Public Order and Safety sa Marawi City. Mga ordinansa ang naipasa ng City Council, ilalahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the meaning of Salam, which I mentioned earlier, will be shared to us, and more especially to the listeners of this program today. So I am Honorable Shihawi Abatulana, a majority floor leader of the Marawi City Council. Regarding sa mga ordinansang natapos natin dito sa lalawigan ng Marawi, so far marami naman, but we select two ordinances na talagang suitable, o di kaya yung impact ng ordinansang ito ay nakakabigay ng good impact to the constituents of Marawi City. First is yung the ordinance number 019-010, series of 2025. An ordinance creating the Marawi City Development Authority, or the MCDA, defining its powers and functions, providing funds for and for other purposes. The purpose why we create this ordinance, and we define its powers and functions, and the functions of this MCDA, number one is transport and traffic management. Pangalawa is yung solid waste management. Pangatlo is yung flood control and sewerage management. The fourth one is open renewal, zoning and land use implementation. And number five, powers and functions of this create office
is about focusing on health, sanitation, and pollution control. Number 6 is public safety and disaster risk reduction. Number 7 is about general services and development support. Pagka tinignan mo yung power na binigyan natin sa opisinang ito, talagang ito yung tututukan nila regarding sa pag-control sa traffic natin dito sa Marawi. As we can see, nakikita naman natin sa social media na talagang nasa field ang mga taga-MCDA to control, to make the traffic flowing smoothly. Kaya nga naglagay tayo ng mga traffic lights. Para isa din yung sa nakita ng MCDA na kailangan natin lagyan ng Marawi City ng traffic lights. So far, may tatlo ng traffic lights na naiso dito sa Marawi City outside Ground Zero. Isa yan sa mga power and functions ng MCDA. Then pangalawa, ang sabi ko kanina, is paano natin makontrol yung pagtatapon ng basura, yung solid waste management. Sila talaga yung masapit na tinitingnan, pinupuntahan yung mga barangay, pinupuntahan yung mga street at sinasabihan yung mga tao regarding sa pagtapon nila na maayos ang kanilang mga basura. Then number 3, as we've noticed pagka umulan, talagang nagbabaha dito sa Marawi, pero is nawawala kasi ang baha is a phenomenal problem. Pero dito sa atin, dahil sa nandito ang MCDA, talagang nandyan sila, kinukuha yung mga plastic na nakaka-plugging doon sa kanal. So yan ang reason na pagka may baha dito, dahil na madali siyang nawawala. Marami pang function and powers. Isa yung public safety and disaster risk reduction. Ito yung anti-rage, yung mga nagkakarina, ang mga kababayan natin, ang mga young generation, hindi natin sila makontrol. So the MCDA is one of the power is to control it sa public safety and yung mga speed limit natin. So palawang ordinansa na nagawa natin na malaki yung impact yan sa ating siyudad is yung City Ordinance number 030-01 series of 2026, an ordinance institutionalizing the reward system for verified informants who provide actionable information leading to the identification, arrest, or neutralization through lawful means of criminal elements and illegal drug personalities in Islamic City Marawi and for other purposes, otherwise known as the Marawi City Informants Reward Ordinance. I think ang ordinance na ito is to lessen the criminality happen in our community. Ito yung ordinansa na talagang naging maliit yung nangyayaring criminal kasi nagkaroon tayo ng reward system. To those persons who can identify any illegal activities, hindi lang illegal personalities hiding in our city, any illegal activities happen in our community, ay pagka may mga naglakas na loob na naging tumuro doon sa mga illegal na yun, then nagkakaroon sila ng reward. Nibigyan sila ng person. Nag-design tayo ng may mechanism ito kung paano natin maging sekreto yung mga taong tumutulong sa atin. So, this two ordinance that I mentioned, aproba na ito ng naging policy na ito sa Marawi. Aproba na ito ng City Council, presided by our graduate City Mayor, the City Vice Mayor of Marawi, Honorable Sultan Attorney Maulus Magandamba, and the incumbent newly elected Mayor of Marawi, Honorable Sharif Zain Al-Tukandabra. Thank you very much. Happy Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawat programa, kapupulutan ng impormasyon. Impormasyong makakatulong para sa mas maunlad na Bangsamoro Region. Ito ang Sindaw Bangsamoro! Yan, balik ko tayo sa ating programang Sindaw Bangsamoro at Talakayan kasama ang ating bisita ngayong gabi at kami nagpapasalamat talagang napilit ho namin siyang mag-guest sa ating programa ngayong gabi. Sir Alibaer Pangandaman ang siyempre masasabi ho natin na-promote kasi ito talaga kaya hindi pa ho nagbo-blowout sa amin MILG City Director ng Marawi. So ito ang kasunod natin
para tuloy-tuloy yung ating hatid kaalaman, pag-usapan ho natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng paggogobyerno o local, lalo na yung local governance. Ito yung full disclosure policy at kung paano ito minomonitor na yung compliance ng ating mga LGUs like sa Marawi City. Paano minomonitor ng ating MILG Field Office ang ganitong compliance po, Sir Alibaer? Sige po. Yung sa full disclosure policy ng ating pinapatupad, no, ng ating national, actually pinapatupad yan ng ating DILG National. Yeah. Po, ina-assure natin na talagang ginagawa yan ng ating LGU, no? Pati yung mga sa mga barangay na kailangan ipatupad yan, full disclosure policy. Ang ating city government naman ay very kasi nga isa sila sa ang Marawi City, isa sa parang umaangat gusto ng ating city government, ang gusto ng ating pamunuan ng city government ng Marawi sa pamumuno ng ating city mayor si Saritsain Lanto Gandambra at si Vice Mayor Attorney Noel Gandambra. Ay ang ating Marawi City ay mas lalo pang umangat, no? Considering yung galing sa trahedya, yung sa Marawi City ay talagang ina-assure nila na in place lahat, no? Dapat tinutupad, dapat ang ating mga constituents, ang ating mga nasa gobyerno ay tinutupad yung dapat na trabaho ng bawat isa. So yun, yung full disclosure policy ay talagang napapatupad sa ating LGU. Nakapaskil naman yan aside sa City Hall, sa lahat ng mga place na maraming tao ay nakalagay, no? Kung ano yung mga dapat ipakita sa ating mga constituents ng Marawi City. Okay. Sir Alibaer, kanina tuloy-tuloy na lang ho tayo doon sa ating mga Sige po, ma'am. katanungan. Nabanggit na natin yung best practices na pwedeng i-replicate ng nasabing lungsod, no, ng Marawi City. Gusto nating malaman doon sa mga nabanggit mo, baka meron pa talagang masasabi natin na bukod tangi na best practice o practices na pwedeng i-replicate at talagang ipagmalaki ng Marawi City. Opo. Aside doon sa magserbisyo, ako siguro sa tingin ko lang, no, isa po sa pwede natin masabi na pwede ipagmalaki ng Marawi City, yung kaninang nabanggit ng ating councilor, si Honorable si Hawilala, yung pag-create ng Marawi City Development Authority. Bakit ba? Yung Marawi City Development Authority ay parang MMD yan, no? Okay. Ako ay nakakutabato, no? Hindi ko pa narinig sa ibang mga city, no? Aside sa mga malalaking city na talagang nag-create ng mga ganyan, mayroong ganyang development authority, no? So ang ating Marawi ay nag-create na ganyan. So na-explain naman ang ating mahal na councilor, kasi sa Honorable si Hawilala, yung function ng Marawi City Development Authority na napakarami ho na although nandiyan yung mga opisina nakatutok sa bawat sektor, pero nandiyan ang ating MCDE to support, no? Para sila talaga yung mag-support sa manpower, sa funding, no? Especially doon sa manpower, no? Yung kanina nabanggit, yung sa mga basura, yung mga illegal structure na alam mo naman natin na actually isa sa problema ng Marawi City yung kasi before nandiyan na yung mga bahay. So kailangan minsan yung development ay medyo mabagal dahil nandyan na yung mga before pa, nandyan na yung mga so kailangan talaga ng ating opisina, yung ating MCDA na tumulong sila, no? Paano kausapin yung mga taong nakakamangan na doon sa kailangan natin development dito sa Marawi City. Yes, mukhang una ito sa BARM, no, Sir Alibaer? Yes po, ma'am. Opo. Yung Marawi Development Authority. Marawi City Development Authority. Oo, kasi ang maalala natin MCDA. sa mga big cities like in Metro Manila, yung mga ganun meron. MMDA. Yun yung Yes, MMDA. MMDA. So napakaganda na meron ang Marawi City ng ganyan para tutok, no, ang pag-implement ng mga programa at proyekto at merong tumitingin, no? Tama ba tayo doon sa like kung meron tayong comprehensive development plan na kung tama rin yung ating understanding dito na
bago ini-implement yan, tinitingnan din ng Marawi Development Authority yung mga ganitong klaseng plano. Sir Ali Baer, para din sa kapakanan ng ating mga listeners and viewers ngayong gabi, kaugnay ng best practice na binanggit natin kanina sa pagsulong ng mga programa at proyekto, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-request ang Marawi City MILG Field Office para doon sa mga programang pangkalusugan naman ng isang barangay sa Marawi City. Pakinggan ho natin at alamin natin mula kay Honorable Raisalan Tindog, Sangguniang Bayan Member Committee on Health, Barangay Papandayan, Marawi City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Honorable Raisalan Tindog, Barangay Kagawad, Committee on Health. Sa aming Barangay Papandayan, isa po sa mga programa ng ating barangay ang ating pangkalusugan. Dahil sa ating mga magigiting na BHW ng Local Health Board, focus on primary care, preventive services, and community health education. Ito po yung mga maternal child health, immunization, prenatal and postnatal, nutrition program, weaning, feeding programs, para din sa disease control, katulad ng dengue, TB, STI, and environmental sanitation. These are the programs are designed to provide accessible community-based health care. And of course, ang ating barangay sa kasalukuyan ngayon, ang ating mga magigiting na mga BHW ay sila po yung nag-house to house para i-monitor yung mga ating mga anak na kailangan mabakunahan ng mga measles. Oo. Tsaka yung sa Operation Timbang at tsaka din sa yung mga non-communicable disease, yung mga high blood, diabetic, tsaka yung mga matataas yung timbang, yung mga malnourished na child, dahil para matugunan natin ang kanilang mga pangkalusugan. Ang Barangay Papandayan ay nakiisa po sa ating MOH, ang ating CHU, ang LGU Marawi, dahil kami po ay sumusuporta ng 100%. Maraming salamat sa ating City Health Unit, sa ating mahal na Alkalde ng Marawi City, Honorable Zain Gandamra, sa ating MILG, si Director Alibay Pangandaman, at ang ating pinakamamahal na Barangay Chairman ng Barangay Papandayan, Honorable Abdul Malik Ayotindog, sa pagsuporta at pagtugon ng prioridad para sa pangkalusugan dahil mahal po natin ang ating mga kabarangay. Maraming salamat. Happy Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, bago tayo magtapos, meron pang isang katanungan na lang kay Director Ali Baer Pangandaman ng lungsod ng Marawi, no, MILG Field Office. Mga challenges na kinakaharap sa pagpapatupad ng mga programa sa antas ng LGU like sa Marawi City, meron ba tayo, Sir Ali Baer? And then, pagkatapos mong sagutin yan, pwede ka nang bumate. Go ahead. Okay. Thank you, Ma'am Irene. Before ko yung challenges, no, gusto ko pala sabihin, no, ang namumuno po doon sa Marawi City Development Authority ay no other than ang ating former Vice Mayor, Honorable Anwar Romuros. Kaya maganda ho yung political ng ating MCT dahil ang former Vice Mayor ng Marawi City ang head doon. So yun. Yung challenges, Ma'am Irene, no, ang challenges na siguro ang challenges dahil matagal ko ako sa regional office, ako ay simula nung pumasok ako sa DILG, MILG ay nasa regional office na ang aking assignment for almost 20 years. So ngayon nalipat ako sa field, no? So bagong career, bagong challenges. Environment. Anyway naman,
Ako siguro ang nakikita ko lang na challenge is yun, no? Kung doon sa regional office ay nakatutok lang ako sa mga ilang mga program, no? Although kailangan alam natin lahat yung mga program ng MLG, pero nakatutok ka lang sa mga 2-3 yung hawak mo lang ng program, ano ba, yung focal person mo. Pero dito kasi iba ni-implement mo, kailangan mo i-implement lahat ng mga program ng MLG, lahat ng mga program ng DLG National, lahat ng mga program ng ibang mga agency, ikaw yung nagpa-facilitate nun, no? Kumbaga ikaw yung facilitator between the other offices or other ministry sa ating LGU. So, yun. Another challenge na nakikita ko yung masyadong maraming barangay ng Macau City. Biruin mo, 101 barangay, no? Dami. So, kaya minsan pinipido ko yung mga barangay chairman pag nagapunta sa akin, ano bang, kasi kahit na-meet ko na, hindi ko pa rin ma-memorize yung mga mukha, no? So yan kailangan mo talagang palaging na sila na para at least ma-memorize mo yung ano nila. So yun, sa Marawi City naman sa LG ng Marawi City, mga professional ho naman lahat ng mga nandyan, no? Okay. Considering nga ng ating mga head dyan ay lahat ho sila very competitive na mga officials ng ating gobyerno. So hindi ho kami namumroblema pagdating doon sa pag-deal sa kanila kung may mga program kasi na always naman nandyan sila lahat at saka talagang ginagawa din nila yung kanilang dapat na tungkulin. Again, yung challenge na ko sa Marawi is yung masyadong maraming barangay pero nagagawa naman ng paraan, no? Sa paggawa ng mga strategy. Alam mo, MILG madaling mag-strategize, no? Strategizer ang ating MILG. Sir Alibaer, So, yan po. Meron. Yes po. baka may mensahe ka lang dun sa mga nakikinig ngayon, sa misis mo ba? Bago tayo magtapos kasi mukhang overtime na kami. Sige ma'am. By the way, no, maraming salamat po, no. Baka nakikinig ang aking pamilya, no, dyan sa Cotabato City, ang aking wife, ang aking mga anak, no, si Bakti Pangandaman at saka yung mga anak ko na nandyan rin. Ganun din ang ating mga kasama nun sa MILG City Field Office Marawi City, no, si Sir Ramil Alonso, si Ma'am Najira Haron, si Ma'am Asya Kusayin, at saka yung mga kasama namin dyan, si Ang, si Kwan, pati yung mga volunteer namin, si Mima, si Fatima Asya. So maraming salamat ho sa palaging nandiyan kayo na talagang kayo ay sama-samang tumutulong sa ating syudad, no, para mas lalo pang mapaunlad ng ating Marawi City. At saka sa ating City Government of Marawi City sa pamumuno ng ating Mayor sa Lanto Gandamra at saka si City Vice Mayor Atty. Mal Gandamra, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan, maraming salamat po kay City Director, MILG City Director ng Marawi, Sir Alibaer Pangandaman. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating programa ngayong gabi para sa ating weather advisory ulat panahon. Ako, i-check ho natin ang page ng Bangsamoro Ready. Meron ho tayong weather advisory dyan, kaya mag-ingat ho tayo. Paiba-iba ho ang panahon natin, mainit at mayat-maya ay umuulan. So, lagi ho tayong may pananggang dala, payong ba o sweater ba dyan at kalo kung meron ho tayo. At para ho sa ating hotline numbers for emergencies, reports and information patungkol sa ating current weather condition, naka-flash sa ating screen. Hotline numbers Globe 0966-301-8777, Smart 0939-339-5221, radio frequency 142.800 at 170.125 megahertz. Gusto ko lang hong i-shout out, batiin Ma'am Cecil Pelobilio, Axima na Lundong, Hapsa, Datu, Dakula, Umpar, Batara, and si Sir Alas, meron ho ako hindi mabasa, kumusta ho kayo? Ashima, Makabando, Punag, Jennifer Tancia, ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Dito po nagtatapos ang ating Thursday episode ng Sindawa Bangsamoro. Ngayong araw ho, March 5, 2026. Muli ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMSAM at DXOL-FM Cotabato at sabayo kaming panorin sa kanilang Facebook live streaming at sa Facebook page ng Ministry of the Interior and Local Government BARM sa ating live streaming, Radyo Swara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Holo, NDBC Lebak, at NDBC UP sa Maguindanao del Norte tuwing Webes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, and like and follow po natin yung Facebook page ng MILG.
Pinasalamatan po natin ang bumubuo ng MILG Deputy Minister Eddie Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fauzia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukama, Director Attorney Faleya Alyudin, Division Heads so natin, Cecilia Pelobilio, Ma'am Seng Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali, Abdurrahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abi Basar Sali, Engineer Teng Ugukan, Attorney Asmira Diego Pangarapon, Kasan Yusuf Jr., MILG ICD Team, Kati Hadja Helen Ahmad, ating Visual Editor Datu Aljami Gani, Planning Team, maraming salamat kay Minaira, MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, PD Kader Indar, PD Radia Ahmad, Gulam Hasan Sapayani, Emini Kadiri ng Sulu, at BLGA Director Muhammad Farsi Bombet Abutasil na siya ring head ng Bangsamoro Ready. Maraming salamat din po kay Engineer Manny at Nas sa pamumuno ni Chief Minister at siya ring MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakua. Patuloy pong ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, abangan nyo kami bukas. Ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez pa, Rasa Sindaw, Bangsamoro. Shukran, wassalam. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita